Sige, Teka, Trin, bahay-bahay. pakakasalan niya. No. Alam mo? Kumbaga, exclusive na kami. Okay, so kayo na nga. Wala nang pwedeng dumagdag ng isa pa doon. Okay. So kayo na nga. Exclusive kami. Bawal ang isa pa. Yes! Of course. Dream wedding ko ano lang, simple. Gusto ko na sa isang private island na beach. Tapos, hindi ako nakagown masyado na makati, na mabigat. Gusto ko relax lang. Tapos yung mga tao na naging parte ng buhay namin dalawa, gusto ko nandun. Tapos, very intimate, private, and basta gusto ko sa beach. Ako kung ano man gusto ng asawa ko, okay lang. Yeah, basta good. Yeah. Sa wedding namin gusto ko, masarap pa rin yung cake. Nakakain. Yeah. Masaya yung may pakiramdam na may nag-aalaga sa'yo, merong feeling mo protected ka pag andyan sa DJ. Ganun ang nararamdaman ko. And hindi kasi lahat ganun eh. Ang konti na lang ng ganun na tita na lalaki. And I'm very happy kasi si DJ, nakikita ng mga kabataan, ng mga lalaki na dapat ganun ka, respetuhin mo yung babae, ganyan, para makuha mo rin yung respeto ng babae ka pa rin. Never. I have after. Ginuhin ko. After, next ako na si Catherine. Yeah, not naman during. Sumasama! Napakasalan ako? Never naman. Yeah. Yabo naman. Ano na sige, Si Catherine, bahay-bahay. napakasalan ako. Yeah. Ayan mo. No. Alam mo? Pumunta kami sa isang island, ang pangalan niya is Hiroshima. At pinagsuot kami dalawa ni Catherine ng kimono at pinaglakad-lakad kanila. Tapos may mga gear din doon. Gusto niya sa'yo ka. I like it when you buy me food. Back. You look sexy when you're sleeping. You're most beautiful when you're not mad. Matama. Matama. Para alam mo ba na pumapakit ka? Galit ka. Kaya di ka pwede mag-alit. Kailangan di maging maayos. Kasi maraming moments ganun. Si DJ, ang bilis niya lumamig. Ako yung matagal lumamig. So, parati siya yung nag-aano ng tama na. Parang pag mag-aaway ka, ang hirap po mas pinapatagal. One, two, three, go. Bumalik din sa akin. Akala ko kasi gusto niya. Bumalik din Sometimes malaki siya eh. Nagbalakad ka kasi. Karma. Masarap. Masarap. I like this. Masarap siya. Gusto ko yung Consistency? consistency. Gusto ko yung consistency niyo. Naalala ko nung first time ko makatikim ng carrot cake. Siyempre, nung lumaki ako, hindi naman uso sa amin yung mga ganyan-ganyan. Lagi lang kami mahabang cake. Diba? Hinihiwa mo lang, tapos medyo oblong lang yung shape.
Na first ko makatikim ng carrot cake, doon ko naramdaman na may pag-asa pa pala. Na? May pag-asa pa para sa mas magandang buhay. Na may pag-asa pang lumuwag-luwag ang paghinga namin tuwing gabi, tuwing wala kaming kuryente. Is this true? Acting It just term. gives you hope. Yeah, carrot cake. Remember the saying, if life gives you lemon, make lemonade. If life gives you carrots, Make carrot cake. Pero with regards to the clothing and all, siguro ayaw mo din kasi na maging parating safe, you know, parang once in a while, kailangan mong like, yung mas sexy na damit, sa ganyan, pero it doesn't mean na all out ka na maturity. Siguro okay lang once in a while, no, lalabas ka sa box mo to try new outfits, or gagawa ng ganyan, pero balance pa rin, yun naman po yung sikat. Sir, I don't think naman it's ready. I don't think Tsaka na, parang hindi naman, hindi naman nawala yung wholesomeness. I think it's just the growth. And tumatanda na rin si Catherine. And pangalawa, hindi naman bastusin tingnan. Para Hindi naman- talaga. Kasi bago maging bastusin, nasabihan ko na siya. Nasitaran. Yeah, it's really normal, sir. Hindi naman, walang bastos, wala namang maselan tingnan. Talagang, wala. It's normal. bago pa ako sa Instagram nito. Princess and Ideas yan. Tapos, sa location namin yan, sa tent namin yan, naalala ko. Tapos, Sino yung post nito? ako! Yan yung one of the first, or first, Bago lang yung agent na ko photo, dyan. na photo namin together ni DJ. Princess and I din to, sa tent ulit. Naalala ko pa baklas ako niyan eh. Kaya naka-boots pa ako yung suot ko sa costume ko. Tapos, nga, ba't na ganyan ako? Baka hindi ko na sa Ito nagbike. Nag-longboard ako nito. Tapos si Catherine nagbabike. Grabe, sobrang tarik ng pababa na yun. Yeah. Pero hindi ako nagpatumba. Paano yun? Kasi si Catherine na. Tinigaw pa. Yung tamang ano ko, syempre dapat kunwari pro ako mag-longboard. Pero grabe na yung inig ng longboard na. Tatalsik na ako dito. I think, kagaya ng isang pelikula, iba-iba lang din ang tono ng love sa bawat tao. Yung amin ni Catherine, hindi siya effort na kailangan mo. Ano. Pero it's a 24-hour job na maging malupit na boyfriend. Alam mo yun? Hindi pwedeng nagiging komportable ka. Kasi once maging komportable ka, wala ka nang gagawin. Diba? Pag dumali na, I think nagiging komportable ka na masyado. Hindi ka na umi-effort. And pag mahirap, so okay yun. Kasi yun nga yung growth ng relationship and growth mo mismo as a person. Marami pa kaming gagawin, marami pa kaming mga plano. And excited kami pareho na. Buong buhay ko sa showbiz, siya lang ang kasama ko. Hanggang ngayon. So imagine nyo na lang na sa personal magkasama kami, pati sa trabaho, everyday magkasama kami. Kung iisipin nyo, mukhang masaya siya. Hindi ba dahil araw-araw kayo magkasama? Pero syempre, darating yung point na araw-araw na tayo magkasama, Catherine, no? Ganun. Yung question is, paano siya nagiging bago? Yun yung siguro yung magic na sinasabi ko. And dumadating man kami sa puntong yun, pero bumabalik din kami at nare-refresh kami sa mga sarili namin. At namimiss ko pa rin siya kahit araw-araw kami magkasama. Ito, hindi na nga kami sanay magkahiwalay. Kung isipin nyo, sa long run naman, paano na kayong dalawa kung nagiging... I think nasa decision na namin yan sa bilang partners is kung paano namin na mas gagawin bago or gagawin fresh ang relationship namin. And, well, nauna na kasi kami magkakilala, naging magkaibigan muna kami. So, may something yan. I mean, mas madali para sa akin.